Ang Israel at Iran ay nakakulong sa anino ng digmaan sa loob ng mga dekada. Sinisikap ng bawat isa na pahinain ang impluwensya at seguridad ng isa't isa sa Middle East. Mas lalo pang lumala ang problema nung nakaraang linggo sa Gaza na naging isang war zone na hinimok ng lumalalang alitan mula sa magkabilang panig. Malakas na puwersa ang tugon ng Israel sa mga militanteng sumasabay sa inosenteng populasyon, kung saan karamihan sa kanila ay nakulong at hindi kayang protektahan ng mga sarili. At ngayon may indikasyong mas lalo pang lalala ang digmaan sa nakikitang bagong submarine na may dalang seryosong bantay na may kakayahang maabot ang higit pang mga target. Ngayong nagdagdag na ng bagong sandata ang Israel sa arsenal nito, maaaring isa tong pahiwatig ng mga intensyon sa pagkikidigmang lampas pa sa Gaza. Ano nga ba ang sandatang ito? Ngayon ay titingnan natin ang bagong nuclear submarine ng Israel at kung paano ito maaaring magsenyales ng karagdagang paglala ng digmaan. Ang Iran at Israel ay walang diplomatikong relasyon at itinuturing na kaaway ang isa't isa. Hindi kinikilala ng Iran ang pagiging lehitimo ng Israel bilang isang estado at sinusuportahan nito ang mga grupong sumasalungat sa Israel tulad ng Hezbollah, Hamas at Islamic Jihad. Nakikita ng Israel ang Iran bilang isang banta sa seguridad at pag-iral nito, lalo na dahil sa programang nuklear at pagkakasangkot nito sa Syria at iba pang mga salungat na rehiyon. Ang relasyon ng dalawang bansa ay dumaan sa 4 na malalaking yugto. Ang ambivalent period mula noong 1947 hanggang 1953, ang friendly period sa panahon ng Pahlavi Dynasty mula 1953 hanggang 1979, ang lumalalang panahon kasunod ng Iranian Revolution mula 1979 to 1990, at ang patuloy na panahon ng open conflict mula nung pagtatapos ng Gulf War noong 1991. Ang kasalukuyang yugto ng tunggaliang ito ay mas lalo pang lumalala sa mga nakaraang taon habang pinapalawak ng Iran ang impluwensya at presensya nito sa Middle East at sinusubukan naman itong pigilan ng Israel mula sa pagkamit ng mga layunin nito. Nakikibahagi din na ang dalawang bansang ito sa proxy war sa Syria, kung saan sinusuportahan ng Iran ang gobyerno ni Bashar al-Assad ang kasalukuyang pangulo ng Syria, habang sinusuportahan naman ng Israel ang ilan sa mga grupo ng oposisyon. Nagpalitan din sila ng mga pag-atake sa mga infrastruktura ng bawat isa tulad ng mga nuclear facilities, mga tangke ng langis at mga base militar. At ngayon, pinupunduhan umano ng Iran ang Hamas sa mga pag-atake nito sa Israel. Kung kaya may submarine ng Israel na may kakayahang magpawala ng mga cruise missiles, konvensyonal o nuclear warheads at maaaring magmaniobra ng patago ng matagal nang di kailangang mag-refuel. Isang bagong submarinong kasalukuyang ginagawa sa Germany na labis na nakakaakit ng maraming atensyon mula sa komunidad ng hukbong dagat at ng tiko. Ang dahilan ng interes na to ay ang hindi pangkaraniwang malaking layag ng submarine na inaasahang may ilang kahanga-hangang kakayahan. Ayon sa mga eksperto, ang submarine na to na pinangalan ng Future INS Draken ay makakapag-imbak at makakapaglunsad ng mga nuclear-tipped cruise missiles mula sa layag nito. Kaya't isa tong karagdagang lakas sa lihim na nuclear arsenal ng Israel na hindi kailanman opisyal na kinumpirma o tinanggihan ng bansa. Kamakailan lang nakita ang Draken submarine sa seremonya ng paglulunsad nito sa Kiel, Germany. Ito ang ikapitong submarinong ginawa ng Germany para sa Israel sa ilalim ng isang pangmatagalang kasunduan. Gayunpaman, hindi tulad ng nakaraang 6 na mga submarino na kabilang sa Dolphin II class submarines, ang bagong sasakyang ito ay isang binagong bersyon na may mas mahabang butas at mas malaking layag. Tinatayang nasa 73 meters ang haba ng katawan nito kumpara sa 68 meters ng Dolphin II class submarine. Kapansin-pansin din na mas malaki ang layag nito na may taas na humigit kumulang 12 meters at lapad na humigit kumulang 8 metro. Ang malaking katawan at layag nito ay hindi lang para sa aesthetic na layunin. Ang mga to ay idinisenyo para magamit sa isang advanced na air-independent propulsion system na nagpapahintulot sa submarinong gumana sa ilalim ng tubig ng matagal nang hindi lumalabas o gumagamit ng nuclear power. Ang AIP system ay gumagamit ng mga fuel cell para makabuo ng kuryente mula sa hydrogen at oxygen na nakaimbak sa mga tangke sa loob ng submarine na mas nagpapalamang kaysa sa mga conventional diesel-electric submarine na kailangan pang panapanahong lumabas para ma-recharge ang kanilang mga baterya gamit ang maingay na mga makinang diesel.
Pero ang pinaka nakakaintriga sa tampok ng Draken submarine ay ang potensyal na kakayahang magdala at maglunsad ng nuclear-tipped cruise missiles mula sa layag nito. Ito ang sinasabi ng mga ekspertong tulad ni H.I. Sutton, isang submarine specialist, at Mathew Smutny, isang naval analyst na naniniwala batay sa pagsusuri sa mga larawan at impormasyon. Iminumungkahi nila na ang malaking layag ng submarine na to ay maaaring paglagyan ng mga vertical launch tube para sa mga cruise missiles, katulad na makikita sa ilang mga submarine ng Russia. Ang mga tubo na to ay matatagpuan sa likod ng conning tower na siyang race tractor sa ibabaw ng layag na naglalaman ng mga periscope at iba pang mga sensor. Noong 2016, naging headlines ang North Korea dahil sa paglalahad nito ng kanilang Senpo-class ballistic missile submarine. Ang pinagkaiba ng Senpo-class ay ang kakaibang throwback missile storage system nito na parang katulad sa lumang Soviet Navy Golf-class submarine. Ang isang natatanging tampok ng Golf-class ay isang missile ang nakaimbak sa layag nito. Ang mga submarines na to ay kayang makapaglagay hanggang sa 3 RF-11 na bagong nuclear-tipped missile sa layag nito. Ang disenyong ito ay naiimpluwensyahan ng parehong sukat ng submarine at ang mga teknolohikal na limitasyon ng panahon na nagresulta sa isang medyo hindi kinaugaliang pagsasaayos. Ngayon sa Draken-class submarine naman, malamang na mayroon din silang pagkakatulad. Dati walang mas malaking layag ang mga submarine ng Israel. Pinapakawalan nila ang mga cruise missiles mula sa kanilang mga torpedo tubes na siya namang nagtaas ng mga katanungan kung bakit mas malalaki ang mga bagong cruise missiles. Ang sagot ay maaaring makita pabalik sa Iran, ang Block 4-2 Tomahawk missiles. Ang pinakakaraniwang nakadeploy na uri ay may range na 900 miles. Ang Iran, na may matagal ng geopolitical na tunggalian sa Israel, ay aktibong pinapaunlad ang mga kakayahan ng nuklear sa loob ng higit sa 2 dekada. Dahil dito, napakahalaga sa Israel na magkaroon ng kakayahang maglunsad ng mga cruise missiles na may saklaw na hanggang 1,700 miles. Tinitiyak ng malawak na saklaw na to na pagka magpakawala ng missile ang Israel mula sa isang posisyon sa baybayin ng dagat Mediterranean, maaabot ng missile na to ang bawat sulok ng Iran, kaya't mapipigilan din ito ang mga potensyal na banta at national security ng Israel. Ayon kina Sutton at Smutny, ang cruise missiles na maaaring ilunsad sa mga tubo na to ay malamang ng mga nuclear-tipped missiles. Ang mga missiles na to ay magiging bahagi ng di umano'y nuclear arsenal ng Israel na tinatayang binubuo ng mga 80 to 90 warheads. Hindi kailanman inamin o itinanggi ng Israel na mayroon silang sandatang nuklear. Pero malawak na pinaniniwala ang nagtataglay ang Israel ng mga sandatang ito para may panlaban sa mga kaaway nito sa rehiyon. Kilala rin ang Israel sa pagbuo ng iba't ibang delivery system para sa mga sandatang nuklear nito, kabilang ang mga sasakyang panghimpapawid, ballistic missiles at mga submarines. Ang mga cruise missiles na maaaring ilunsad mula sa Draken submarine ay iba sa mga ballistic missiles na karaniwang nauugnay sa mga sandatang nuklear. Ang mga ballistic missiles ay sumusunod sa isang parabolic trajectory at umaabot sa napakataas na altitude bago bumaba patungo sa kanilang target. Ang mga cruise missiles sa kabilang banda ay lumilipad sa mababang altitude at sumusunod sa komplikadong daan para maiwasan ang mga radar detections at interceptors. Mas accurate at flexible din ang mga cruise missiles kaysa sa mga ballistic missiles dahil maaari silang i-program para baguhin ang kurso at target habang nasa himpapawid. Ang pamamaraan ng paglulunsad para sa mga cruise missiles na to ay iba rin sa karaniwang pamamaraan na ginagamit ng karamihan sa mga submarine. Sa halip na i-eject ang mga missile mula sa isang nakalubog na posisyon gamit ang water pressure or gas, ilulunsad ng Draken submarine ang mga missiles mula sa layag nito gamit ang rocket booster motor. Itutulak ng motor na to ang missile pataas hanggang sa maabot nito ang isang ligtas na distansya mula sa submarine. Pagkatapos ay madidetach at mahuhulog naman sa dagat ang mga rocket booster motor habang ina-activate ng cruise missiles ang onboard turbine nito at patuloy na lilipad sa target na may subsonic speed. Habang lumilipad, lalabas naman sa katawan ng missile ang maneuvering fins nito para makatulong sa pag-navigate at para maiwasan ng mga hadlang. Bagamat maaaring hindi gustong maglunsad ng Israel ng preemptive strike laban sa Iran, kinakailangan pa rin ng Israel ng kakayahang tumugon agad kung sakasakali. At matiyak na ang mga nuclear facilities ng Iran at mga potensyal na sandatang nuclear nito ay nasa loob ng striking range ng sarili nitong military assets.
Ang pangangailangang ito ay humantong sa pag-unlad at pag-deploy ng iba't ibang estratehiya at teknolohiyang militar. Ang isa sa mga kritikal na bahagi ay ang pagbuo ng mga cruise missiles na may extended range capabilities. Ang mga missiles na to ay dapat na makapagdala ng mas maraming jet fuel kaysa sa mga conventional cruise missiles tulad ng Tomahawk para masakop ang malaking distansyang kinakailangan para epektibong maabot ang mga Iranian targets. At para maabot ang pangangailangan ng mas mataas na kapasidad ng gasolina, kadalasang mas malalaki ang sukat ng mga missiles na to. Kaya naman hindi praktikal na ilunsad ang mga to mula sa mga torpedo tubes na karaniwang ginagamit para sa mga cruise missiles deployment sa mga submarine. Ang defense strategy ng Israel ay binubuo ng maraming layer at mga bahagi na sumasalamin sa mga pagkakaiba-iba at pagiging sopistikado ng mga pwersang militar nito. Bilang karagdagan sa pagtugis ng mga advanced cruise missiles, ikinalat ng Israel ang kanilang nuclear deterrent sa iba't ibang sangin ng armed forces nito. Maaaring kabilang dito ang mga nuclear gravity bomb para sa F-16 fighter jets nito at mga nuclear warheads na isinama sa cruise missiles na dala ng Dolphin 1 class submarines nito. Ang pagdideploy ng mga kakayahang nuclear sa iba't ibang mga platform ay nagsisiguro ng isang matatag at kakaibang tugon sa mga maaaring banta sa seguridad. Ang karagdagang nagpapalakas sa kakayahang militar ng Israel ay ang kanilang Jericho 2 at Jericho 3 ballistic missiles. Bagamat ipinagmamalaki ng Jericho 3 ang kinakailangang lawak para maabot ang teritoryo ng Iran, mahalaga ring isaalang-alang na ang mga missile na to kasama ang mga fixed missile installation ay maaaring masira sa isang first strike scenario. Kaya't malinaw na ang bagong submarine ng Israel ay idinisenyong nakatutok para sa Iran. Madalas na ipinapahayag ng mga pinuno ng Iran ang kanilang intensyong salakayin ng Israel at ang potensyal na pagpapaunlad ng mga sandatang nuclear nito ay may matinding kinalaman sa issue. Sa sitwasyong to, ang kakayahan ng Israel na tumugon kasama ang kanilang future INS Draken submarine ay maaaring magsilbi bilang isang stabilizing factor na humahadlang sa pagsiklab ng isang nuclear conflict.